guys, good evening and good morning or good afternoon to all of you. It's me again, Cheryl, and welcome to my vlog. So for today's video guys is i-share ko sa inyo kung saan nga ba kami nagkakilala ng aking ibang lahing asawa. So nung kasagsagan ng COVID guys, wala kaming trabaho noon at na-stuck lang kami sa loob ng bahay. So nag-ano po ko ng dating app. Isa po siyang website na naghahanap ka ng mga jowa-jowa mo. So, ayun yung pinagkaabalahan ko nung kasagsagan ng COVID. Nasa bahay lang kami, walang ginagawa. So, marami rin akong nakachat na lalaki, guys, na hindi ko nami-meet na nagkaka-chat-chat lang kami, no? So, yung may mga ano na rin ako na piloto. Piloto siya sa Dubai actually, guys, no? So, nag-chat lang kami, knowing each other lang, pero never kami nang-meet guys. Kasi parang yung feeling ko ba sa mga piloto, parang babaero. Kasi lagi sila nagpa-fly, diba? So, hindi rin nag-work. Wala, mga ilang days lang yun. Napag-isipan ko na ayokong makipag-chat sa mga piloto. Choosy. Choosy ang loka. So, hindi naman masyadong choosy, no? So, tapos nakita ko yung asawa ko, yung itsura niya talaga, sobrang gwapo niya. Talagang gwapo talaga siya nung bata-bata pa siya nun talaga, guys, no? So, nakita ko siya. Nagchat lang kami guys, no, mga ilang weeks lang nagchat kami. Tapos kinakausap niya ako if gusto mong pumunta ng Dubai, mga ganyan. So dahil wala namang work, mahirap lang ang transportation guys kasi nung kasagsagan ng COVID is talagang lockdown, walang bus, walang taxi papunta ron, may Uber. So yung Uber na sinasabi ko guys is parang car siya na may mga private car, mga ganun, at sobrang mahal po ang sinisingil nila. Nasa 150 dirhams kung ikaw lang mag-isa magta-travel going to Dubai. Mga 2.5 hours pag bus, 1.5 hours pag by car. So nagka-car talaga ako dun guys, nag-aarkila ako. Pero minsan kasi guys, may kasama din ako mga Pilipina nagpupunta rin ng Dubai, nagta-travel din sila kasi may mga family members rin sila sa Dubai, may mga jowa din sila doon. So yon. So nagkakilala kami sa isang dating app. Tapos no, nag-meet kami sa Dubai. Magbe-birthday ata ako nun. Yes, magbe-birthday ako. Nag-celebrate ako ng birthday ko, kasama ko siya. So, kumain kami sa restaurant. So, yung asawa ko guys, namimili po siya sa babae. Hindi siya basta-basta nakikipagrelasyon sa isang babaeng walang itsura. Yes. Maselan ho sa yung asawa ko. Sinasabi ko nga sa kanya minsan, sinasabihan ko siya minsan sinabi ko sa kanya, bakit kung wala ba akong itsura, aasawahin mo ako, pakakasalan mo. Kung pinaprangka ko talaga siya, wala, talagang nag-i-smile talaga siya. Talagang hindi kanya pag-aaksaya ng panahon pag wala ka talagang itsura. Kasi ako kasi guys, nung mga bata-bata ako, talagang nag-i-spend ako ng pera sa aking mukha. Talagang nagpapaganda ako, mga ganyan-ganyan, kasi ayun lang yung kaligayahan ko. Tsaka nung bata-bata rin ako guys, sobrang payat ko sa totoo lang, na nakapantalon ako, tapos pag naka-heels ako talagang magbubongga, nagtatransform ako guys, no. So ang mga ilang weeks or ilang months lang guys is nagkaibigan yung loka ninyo. So, ayun. Pero guys, nung naging kami na, nakaka-pressure yung mga kaibigan niya sa Dubai guys. Kasi yung mga kaibigan niya talagang may mga datong. Datong kasi ang feeling ko sa sarili ko guys na Pilipina is parang dinadown ko yung sarili ko. Na parang hindi ba ako na babagay sa mga taong mayayaman. Yes, kasi guys, yung trabaho ng asawa ko is business partner po siya ng isang company sa Dubai. So, nagsisell po sila ng gold and diamond. So, nakapunta na ako sa office nila, nakilala ko na rin yung business partner niya. So, parang nakaka-pressure talaga na makisama sa mga mapiperang tao, no? Yung parang nabipressure ako masyado, guys, kasi minsan kailangan kong bumili ng bagong damit, yung talagang makikita nila ako na sobrang ganda ko, mga ganun. Kasi yung mga jowa din ng mga ibang lahi, guys, mga talagang pang model ang
peg. So, ako naman kasi hindi naman ako pang model. So, parang na-down ako doon. So, yun nga. Nakapunta na ako sa opisina nila sa Dubai, guys. Nakilala ko na yung business partner niya at nakakita na rin ako ng diamond, no? Yung totoong diamond na nakita ko siya na ganyan lang siya kaliit, guys. Sobrang liit lang niya. Pero doon sa isang parang ano ba yung microscope ba yun? Makikita mo doon sa TV na parang sobrang laki niya. Pero napakaliit lang niya. Nag-invest ang asawa ko ng mga higit 1 milyon mahigit doon, guys. Pero nalugi. Hindi na ibalik yung na-invest niya kasi nagkaroon ng COVID. Ganun ang nangyari. So talagang dapat secured na kasi dapat ang buhay namin hanggang ngayon. Kaso maraming pagkakamali sa pera. Puro palabas at hindi lang ho basta 1,000 real, 2,000 real lang ang nawala sa amin. Libo-libo, guys, no? So, maraming pagkakamali na ayaw na naming maulit ngayon. Yes, guys. So, careful na kami sa pera ngayon, guys. Kasi maraming nawalang pera na kailangang ibalik. Kailangan pagtrabahuan ng maigi. Alam ng asawa ko yan. Para sa kinabukasan nga, diba? Puro kasi ako, guys, yung think ko is puro future. Wala pa naman. Hindi kasi natin malalaman kung anong mangyayari sa ating sa kinabukasan. So, yan. So, back to story na nga tayo. Nagkakilala kami sa Dubai, which is, hindi po talaga ako taga Dubai, taga Al Ain ako. Ang United Arab Emirates is may 7 city sila. 7 city ata. Ewan ko kailang city. Basta 7 city. Meron silang Abu Dhabi, Al Ain, Dubai, Sharjah, Al Quwain, Fujairah, and Ras Al Khaimah. I think 7. So, yung city na yun, guys, is napuntahan ko na lahat yun. Napuntahan ko na lahat yun kasi gala talaga akong babae. Ayoko yung buhay ko na nakaikot lang sa trabaho. Nakaka-stress ho yung parang everyday na routine mo na, alam mo na yung kinabukasan, alam mo na yung gagawin mo kinabukasan, ganun. Sa ilang taon talaga, guys, nakaka-stress na rin magtrabaho na paulit-ulit na lang yun yung ginagawa mo. So, pag nakikita ko kasi na walang improvement ako sa isang company, talagang nagja-jump ako to another company, nag-a-apply ako ng ibang trabaho. Kasi, guys, ayokong tumanda sa isang company na walang improvement ba, na parang hindi lumalaki yung sahod mo, parang na-stuck ka lang doon. So, balik na nga tayo sa jowa ko, no? Kaya ako nag-resign sa last na trabaho ko kasi pumunta kami dito sa country nila. So, ayun na nga, guys. Yung asawa kasi before noon, pihikan siyang lalaki. Lalong-lalo na kung wala kang itsura, hindi kanya jojowain. At saka, guys, hindi rin siya pumapatol sa babae na may anak sa Pilipinas. For example, may anak ka sa Pilipinas, hindi kanya pag-aaksaya ng panahon. Kasi story time tayo, guys, no. May nakilalang Pilipina ang aking asawa sa Dubai noon before. Hindi pa kayo magkakilala noon, no. So, yung Pilipina na yun, guys, is inaas niya daw yung asawa ko before ng paano mo bubuhayin yung dalawang anak ko sa Pilipinas kasi may anak ako. What? Nagulat yung asawa ko nung sinabihan niya yung tapos binilak na niya yung babae. So, hindi ho lahat ng Pilipina is talagang hindi pera ang habol. Some of us, pera lang ang habol sa ibang lahi at some of the people is seryoso. So, hindi ko naman nilalahat, no. Ganyan talaga ang buhay. Ewan ko, pero yung asawa ko talagang hindi kanya papatulan pag hindi ka maganda at pag may anak ka sa Pilipinas, gano'n yung type ng asawa ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, pag hindi pala ako maganda, hindi mo ako papatulan. Nakatingin lang siya sa akin. At saka, guys, nung magjowa kami ng aking asawa, hindi ho ako nanghingi ni isang kusing sa kanya. Alam niya yan kasi may trabaho ko, may sarili akong pera. Pero sa mga pagkain, kunyari may pupuntahan kami, siya nag-i-spend talaga sa akin, guys, no. Sa pagsasakay kami ng metro, so may metro card siya may metro card siya sa train. So ayun yung ginagamit ng daming dalawa. So siya nag-i-spend ng pera sa metro at siya rin ang nag-i-spend ng pera sa mga food namin pagkakain kami sa mga restaurant.
Pero kunyari, pag may binibili ako sa mall na gusto ko, katulad ng bag, damit, mga ganun na gustuhan ko, yung sarili ko talaga ang pera guys, yung talagang ini-spend ko kasi hindi talaga ako nanghihingi sa kanya. At yun ang nagustuhan niya sa akin, yung talagang hindi ako dumidepende lang sa kanya before. Never talaga ako nanghingi sa kanya. One time na gusto kong bumili ng bag ko sa trabaho kasi kailangan ko ng bag. Yung bag ko is talagang bumibigay na. So, kasama ko siya guys. Kasama ko siya nasa mall. Naghahanap ako ng bag. Sinasabi ko sa kanya na, no, I'm looking for my bag for my work, no? Kasi ako naman magbabayad, no? So, ang pinipili ko talaga guys na bag is yung mumurahin lang talaga. Hindi talaga ako bumibili. Tapos, nakikita niya yung mga bag na binibili ko. Hindi daw magandang quality, mga ganyan. Syempre, ayun lang yung afford ko. Sinasabi ko sa kanya. Tapos talagang doon na yung time na binilhan niya ako ng bag guys. So yung may maganda siyang biniling bag sa akin noon. Ewan ko kung ano na yun. Pero hindi wala na sa akin yun guys. So siya nagbayad nun kasi nakikita niya kasi yung ugali ko na pag bumibili ako ng isang bagay, hindi ako nagbabayad ng mahal. Lalong-lalo na pag bag lang talaga guys, mumurahin lang talaga ako. Pero nung time na nagpunta ata ako sa isang shop noon. So, yung shop na yun is clothes para sa mga damit na yun. So, may nagustuhan akong pantalon. Sobrang ganda niya. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin siya, guys, no? So, sobrang ganda niya. Nakita ko mga nasa 300 ata siya. 300 or 200 plus. Sinabi niya, bibilhin mo yan. Ang mahal. Sinasabi niya sa akin. Yes, I will buy this one because I like it. So, tapos, binili ko siya. Sarili ko talagang pera yun guys, no? So, kasi ako guys, pag may trabaho ako, hindi ako nanghihingi ng pera sa kanya. Pero ngayon lang na nandito ako sa country nila na hindi naman English country yung bansa nila, nahihirapan ako makahanap ng trabaho. So, hindi naman ako retired dead guys na talagang hindi na magwo-work. So, magta-try ako magpasa ng CV kasi may ginawa na akong CV ko. Ipapaprinta lang siya tapos kakausapin ko siya kung gusto niya magpunta ng mall together with me. So, ang gagawin ko ngayon dahil hindi naman ako masyadong maano ng Portuguese is kailangan natin mag-use ng translator, no? Hindi naman pwedeng kasama natin yung asawa natin nagpapasa ng CV pa. Hindi na yun. So, nakakahiya naman yun guys, no? Magpapaprint ako ng 10 pieces or 20 pieces at ipapasok ko sa mga food courts, sa mga stores in case na kailangan nila. Siguro kailangan nila ng mga staff, no? Kasi mga Brazilian na tao is different to us Filipinos, no? Pag ang nakita ko kasi sa ugali nila, pag ayaw nila yung trabaho, talagang umaalis talaga sila sa trabaho nila. Kasi country naman nila to, wala namang problema sa kanila kung umalis sila sa isang work or gano'n, no? So, ayun lang guys. So, yan, i-share ko sa inyo kung saan ko nakilala ang aking asawa, ano ang ugali niya. Ang ugali niya po is, decente siyang lalaki. At, siya mapag-respect siya sa mga babae. Hindi ho siya naninigaw, hindi ho siya nagsasabi ng bad things sa babae or pag nagagalit siya is parang minumura ka na, hindi po siya ganun. Sobrang bait talaga niya. Pag nag-aaway kami guys, hindi kami sagutan talaga. Yung parang yung parang relax lang yung boses namin na ganyan. Tapos kasi kaming dalawa guys, pag alam namin na mali namin yung isa't isa, may mali yung isa, magsusorry yung isa. Pag may mali din yung isa, magsusorry. Hindi ho kami nagtatampuhan ba. Hanggang ngayon guys, no? Hindi kami nag-aaway. Talagang never kami nag-away. Tampuhan lang talaga. Pero hanggang ngayon talagang walang away talaga. At saka, pag kunyari hindi kayo may pagkakaintindihan is kinakausap namin yung isa't isa, no? Ako kasi guys, very open ako sa kanya pag sinasabi kong gusto ko magtrabaho, ganyan. Paano ka makakapagtrabaho? Hindi ka marunong mag-Brazilian, no? Talagang kinakausap ko siya. Sinasabi ko pa nga sa kanya na if gusto kong lumabas ng country, doon ako magtatrabaho sa ibang country. Ayaw talaga niya guys. Talagang gusto niya dito lang na nakikita niya ako. Baka daw manlalaki ako. Manlalaki. Itong mukhang to guys. Mukha bang manlalaki to? Wala nang papatol sa atin, no? Matanda na tayo. Anong edad ko na? 34 years old na ako. Kaya nga masyado akong talagang maingat sa pagmumukha ko guys. Talagang 100% maingat ako hanggat maaari pag may mga beauty product na alam kong nagpapabago ng skin natin, yung mga ganyan. Nakikita nyo yan, no?
talagang talagang nag-i-spend ako. So ngayon guys, bumili na naman ako ng pang massage sa mukha kasi nga may taba-taba ako dito, oh. Kita nyo yan? Pag mag-i-smile ka, di ba may tawa yan, oh? Dito. So ayun yung binili ko, para siyang LED light na nagpapanipis ng mukha mo para maging ganyan ang hugis ng iyong pagmumukha. So, yes, mahilig ako sa mga beauty product, guys. Sa mga damit, hindi ako masyadong mahilig. Minsan lang ako bumibili ng mga damit pag gusto ko lang. Kasi guys, hindi naman ako everyday lumalabas, no? So, ang nakita ko sa cabinet ko, dahil sa hindi naman ako everyday lumalabas, hindi ko naman nagagamit yung mga damit ko, nai-stack lang sa loob ng cabinet. Kaya nga minsan may mga damit na ako dyan sa ilalim ng bed namin, naka-stack lang doon. So, hindi ako mahilig sa beauty product, sa mga damit, guys. Pati sapatos, guys. Never akong bibili ng sapatos na bago kasi may isang sapatos ako dyan, Skechers yun. Hanggang ngayon, okay pa siya. Hindi po siya butas, hindi po siya nagkukupas yung okay pa rin siya. So, hindi ako bibili. So, talagang hindi ako masyadong ma-spend ng pera, guys. Sa mga beauty product, okay, nag-i-spend ako ng pera. Pero hindi naman everyday na bumibili ako, no? So, yan. So, yan lang, guys. Na-share ko lang kung saan ko nakilala ang aking asawa. More about sa ugali niya. Sobrang bait po ng aking asawa. Wala akong masasabi sa kanya na negative. Kasi lahat naman tayo may mga negative side. Pero nababago naman kasi yun sa pag-uugali natin. Talagang siya, malaki yung pasensya niya sa akin. Yes, guys, kasi minsan tinutopak ako. Before noon, talagang natutopak ako noon. Ganyan. Pero ngayon, nawala na yung pagkatopak ko kasi nagiging mature na rin tayo. At kailangan natin ng mga pasensya sa isa't isa. Nagpapasensyahan kami sa isa't isa, ganun. So, ayun lang, guys, na-share ko lang sa inyo saan kami kakilala ng aking asawa, anong ugali niya. So, ayan, hindi lahat ng mga ibang lahi is pare-parehas, guys. May mga ibang lahi din na masama ang ugali at may mga ibang lahi din na mababait. So, nasa swertihan na rin kasi yan, guys, no? Kung kapalaran mo talagang mapunta sa talagang bad na ibang lahi or talagang normal na ibang lahi.